Good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Good Good evening po evening. sa lahat. Good evening. Oops. Nag, ano yung, ano mo bro? Yung audio mo. Hello bro? No, Hello, Doc. medyo ano yung, ano mo, mic. So, okay na. Sige. Opening prayer tayo bro. 7 o'clock na. Sige po, Doc. Okay ba yung mic, Doc? Okay na. Okay, sige po. Okay mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful. Grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you bro sa opening prayer. So, good evening sa Welcome inyong po. lahat. Andito ngayon sa Zoom, Brother Ramel, Brother Navin, Brother Harry, si Sharon, Brother Jeric. Good evening sa inyo. At sa mga nanonood din sa Facebook at later sa YouTube. Okay? So, welcome sa ating weekly ministry, Faith Seeking Understanding, Catholic Catechism. Okay. So, i-mute ko muna lahat. So, ating topic ngayong gabi is entitled Human Respect, the Silent Killer of Faith. Ang lecture na ito ay galing sa sermon ni Saint Alphonsus Liguori, ang pinaka-paborito ko na mentor, no? Na saint sa when it comes to the teaching of the faith. Siya isang moral theologian, doctor of the church, founder ng Redemptorist Church. Okay? Okay. Sabi niya, human respect, no? The great enemy of our salvation, no? And has sent many souls to hell. So ito daw ang pinaka, no? Isa sa matinding kaaway ng ating kaligtasan. At marami nang nadala niya patungo sa impyerno. Human respect. Ano ba ibig sabihin ng human respect? No? Di ba kailangan nating respetuhin tayo? Pero ano bang, bakit ito kasalanan? No? What is human respect when it uh, um, in terms of theology, in terms of sa ating kaligtasan, anong ibig sabihin ng respeto ng tao, human respect? Ang human respect, ito uh, yung ating pagkatakot na tayo ay punahin, no? Iniisip natin masyado kung anong sasabihin ng tao sa atin. At hinahanap natin, no, ang kanilang approval. Di natin gusto silang mapahiya tayo, ayaw nating maiba ang tingin nila sa atin, gusto natin yung tinitingala tayo. Yun ang human respect. So, minsan at karamihan na kasalanang nagagawa natin ay dahil sa sobrang pag-alala kung ano ang iisipin ng ibang tao. Hindi tayo makatulong sa kapwa, ay gagawa tayo ng kasalanan, maghihiganti tayo, sasagot tayo, kung ano-ano pa dyan, kasi baka kung anong isipin ng ibang tao. Minsan, kahit hindi na kayang bilhin kasi gusto natin yung imahe natin sa ibang tao ay hindi madungisan kung ano dyan. May pinoprotektahan tayong image. So, yun ang human respect. Maraming napupunta sa impyerno dahil sa human respect.
So, pagkaingatan natin ito. Sabi ni St. Alphonsus, so mga taong nagsisikap na paglingkuran ang Diyos, dapat bantayan niya ang kanyang sarili laban sa panganib ng human respect. Mapanganib ang human respect pag hindi natin nabantayan. Sabi sa Matthew chapter 18, kung sino man sa inyo ang maging dahilan kung bakit ang ibang tao ay magkakasala, no? So, mabuti pang lagyan nyo ng lubid at itali sa mabigat na bato at itapon ang iyong sarili sa dagat, no? So, yun ang warning ni Jesus sa mga taong sila ang dahilan kung bakit natulak ang ibang tao o na-impluensyahang gumawa ng kasalanan. No? Woe to the world because of scandals. Ang tawag dito, scandals. So, sabi ni Jesus, no? Dahil sa scandal ng mga masasamang tao, marami ang napunta sa impyerno. Ano bang ibig sabihin ng scandal? Ang scandal ay hindi yung scandal na nakikita natin, yung mga pinapasa-pasa sa cellphone, yung mga sex scandals. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang scandal ay kahit anong bagay o tao o sitwasyon na nagiging impluensya, nagiging rason kung bakit magkasala ang isang tao. No? For example, isang kaibigan na naiimpluwensyahan o isang magulang na dahil sa kanyang pagbumura, nagmumura na rin ng mga anak. So kahit anong bad example na nakakainganyo sa taong gumawa rin, nagayahin niya ang kasalanan, yan ay skandal. No? So ang number one warning nito ni Jesus ay sa mga leader sa simbahan, sa mga Pharisees. No? Dahil sa kanilang mga ginagawa, na naiinganyo ang mga taong gayahin ang kanilang kaipokrituhan, no? So, something that negatively influences others' conscience or faith. So, that is sin of scandal. At sa ating katikisim, mas mabigat ang sin of scandal kumpara sa murder. Kasi yung murder, pinapatay mo lang ang tao. Pero ang scandal, ikaw ang rason kung bakit siya gumawa ng mortal sin. So, ang mortal sin, may impyerno siya dahil sa iyo na impyerno siya. So, hindi naman automatic ang tao pag namatay, may impyerno. Pero pag siya gumawa ng mortal sin at hindi siya nakapagsisi, mapanganib na siya ay mapunta sa impyerno. So, mas mabigat ang kasalanan ng sin of scandal. Kaya nga sabi ni Jesus, mabuti pang itali mo yung liig mo sa lubid na may bato at itapon mo sarili mo sa dagat. Kasi matindi ang kaparusahan sa mga taong, lalo na sa may mga impluensya, no? Lalo na pag ang pare ang gumawa ng scandal, or ang teacher, or ang magulang, no? Kaya sabi ni Jesus, if anyone causes one of these little ones, yung mga mahina ang mga pananampalataya, yung mga inosente, no? So, posible ba na mabuhay tayo dito sa mundo na makaiwas sa mga iskandal? Ang sabi ni St. Paul, hindi yan posible. So, ibig sabihin, imposible. Hindi talaga tayo makakaiwas kasi makaiwas lang tayo kung aalis tayo dito sa mundo. Doon tayo titira sa Mars. Kasi lahat nakapalibot natin, may mga tao makasalanan. Ngunit, meron tayong responsibilidad at meron tayong kakayanan na binigay ng Diyos upang tayo ay iiwas sa mga taong ito. Dapat may responsibilidad tayong umiwas, sa mga taong nabubuhay sa mga buhay makasalanan. Hindi tayo makikihalubilo sa kanila
Kasi ang taong parating ano, naka nakatira sa mabahong ah, bahay o tumitira sa basurahan, siyempre paglabas niya sa basurahan, mabaho siya. So mahahawa ka talaga, no? Matthew chapter 5:29. Kung ang iyong ang iyong kanang mata ay ang rason na ikaw ay madapa, mas mabuti pang tanggalin mo kumpara sa buong katawan mo ang mapupunta sa impyerno. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung mga kasamahan natin. No? Kahit ano pa ka matalik nating kaibigan, barkada, katrabaho, o girlfriend, o boyfriend, o ano man yan dyan, no? Sila ang rason na ikaw ay nagkakasala, mas mabuti pang tanggalin mo, putulin mo yung relasyon na yon. No? Kasi pag parati kang sumasama at naimpluwensyahan kang magchismis, magkasala ang iyong dila, parati nagchichismis at hindi ka makatanggi at ikaw ay magdudugtong din, no? Sasali ka rin kasi mahiya ka naman sabihin kang killjoy. At alam mo naman natin na ang calumny, detraction, rash judgment, no? Nagkakasala ka. Minsan venial, minsan mortal sin, no? So kung hindi ka iiwas at saka panay yung kanilang topic ay mga malalaswa, green jokes at nakakadugtong ka rin, so mapupunta ka sa impyerno dahil ayaw mong masabihan ng killjoy. Ayaw mong masabihan na, grabe ka naman. Lahat naman nagsasabi ng ganun, bakit ikaw hindi? Di ba? So, ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, no? Don't even eat with them, no? Chase away any of your own people who are evil. Yung sabi, no? So, dapat mag-ingat daw tayo sa pagkaroon ng mga close relationship sa mga makasalanan. Kasi, pag tayo ay naging masyadong matalik na ng kaibigan, malaki ang posibilidad na tayo ay mahihiya, tumanggi, at mahihiyang sila'y pagsabihan sa mga sa mga maling ginawa nila at tayo maiimpluwensyahan at minsan makakuha tayo ng mga payo nila na mga hindi magaganda. We will find ourselves reluctant to resist their evil deeds and harmful advice. No? So, pipili tayo, hindi kahit sino ang ating gagawing mga matalik na mga kaibigan. No? At hindi kasalanan ang pag-itsapuera sa mga taong yon. No? So, by giving in to human respect, no? Dahil tayo ay likas, lalo na tayong Pilipino, likas na mahiyain. Yung mga European, Western, prangka yan. Pag hindi nila, sabihin nila. Lalo na tayong mga Pilipino na mahiyain, kasi sa ating kultura, no? Kabilang na sa kultura natin na hindi mas mahilig magprangka kasi that is rude, no? Pag nagprangka. So, lalo na. So, ayaw nating i-contradict sila, ayaw natin salungatin sila. So, malaki ang ang chance na magaya natin ang kanilang paraan. At mawawala natin ang ating friendship with God. We will be losing our friendship with God. Proverbs chapter 2 verse 14. Yung mga taong mahilig sa green joke, mahilig sa mga sexual sins, yung mga mahilig sa chicks, chick boy, no? Di ba? Pag nag-joke yan, wala silang hiya-hiya sa pag-proud sa kanilang mga chicks. Hindi sila nahihiya
sa kanilang mga jokes. No? Hindi sila nahihiya na parang proud pa sila na mas maraming chicks na makuha, mas maganda, di ba? At sa mga babae, mga topic nila, no? Kung ano yung ah, mga chismis nila, sinong galit sila, tapos pinag-uusapan yung mga tao, yung mga hindi nila gusto, mga gano'n, no? So, ang mga worldly, no? Sineselebrate pa nila kung ano yung nakagawian ng mga kasalanan na naging normal na para sa mga tao, no? Like premarital sex, pornography, yung mga immodesty, normal na naman mga sexy, yung gano'n, no? So, worldly minded, no? Celebrate sins instead of feeling remorse. May mga kaibigan nga ako, mga disente pa, no? Iba, doktor. Okay lang sa kanila na nung sinabi ko tungkol sa yung pornography, no? Na hindi maganda, kasalanan. Ang sagot nila ay hindi tayo mabubuhay niyan, no? Parang normal sa kanila at nagtatawanan pa at hindi para sa kanila kasalanan, no? At ang masaklap pa dito, ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, sa mga ganitong mga makamundong pag-iisip, no? Naghahanap sila ng kasama, ng allies, para hindi sila maging parang sila lang, di ba? Naghahanap ng kakampi. At kinukutya nila at kinakantyawan yung mga taong seryoso sa pagsunod sa utos ni Kristo. No? Sabihin, grabe ka, baka mabangga ka sa langit, ha? Para ka ng pare. O ano-ano pa dyan, no? So, anong sabi sa Sirach? Chapter 8, huwag niyong kutyain ang taong sumusunod sa Diyos at pilit lumayo sa kasalanan. No? Kasi ang mga taong kinukutya, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakahanda na ang parusa para sa kanila. Okay? So malaki ang parusa sa mga taong nangungutya, sa mga taong nagsisikap sundin ang kalooban ng Diyos. No? Proverbs chapter 19 sabi, ang judgment ay nakahanda na para sa mga nangungutya. No? So, pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, ito ay lalo na mortal sin. Pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, nanood ka ng pornography, or gumawa ka ng premarital sex. Pero pag inaya mo pa yung girlfriend mo, or inimfluensyahan mo pa yung iba na okay lang yan. So, ikaw ay naging influensya, dinala mo siya para maglasing, o ikaw ang dala sa kanya sa pagsugal, na ano yung lusta yung pera niya, mas malaki ang iyong kasalanan. No? It is the height of iniquity, no? To bring others to sin. Okay? So, ikaw yung sabi, sige, patayin mo na yan. Ipapatay mo yan kasi ikaw yung nag-influensya, mas malaki ang kasalanan. Okay? So, bakit ito ginagawa ng mga masasamang tao? Dahil alam nila na marami ang mahina ang pananampalataya. Marami ang mahihina ang pananampalataya na karamihan, alam nila ang psychology ng tao na ayaw kantyawan. Ayaw mapahiya. Kaya ganon sila magara na kantyawin ang tao para sa ganong paraan magkakaroon sila ng kakampi sa kanilang maling gawain, sa mga kasalanan nilang pamumuhay. Okay? So, mainly to avoid the ridicule of the wicked have led to imitate their sins. Ako, guilty rin ako, no? Pag may mga minsan imbis na pagsabihan ang kanilang mga green jokes, tumatawa rin at saka dumudugtong din.
No? So, dahil yan sa pagkaduwag. No? Sa pagkaduwag, akala natin yung tayo ay maninindigan sa pananampalataya, akala natin about kay Kristo lamang na hindi natin siya ipagkaluno. Hindi natin alam, pati yung mga utos niya dapat ating panindigan. No? So dahil sa natatakot, marami ang mga dahil duwag na hindi sila gustong makantyawan, ginaya na nila ang kasalanan ng mga masasama. No? Okay, tapos sabihin nila, oh, tingnan mo, oh, to si Saint, ano, oh, no? Si Saint Jeric, si Saint Dahlia, oh, gano'n. Tapos, siyempre, ang tao ayaw kantyawan, no? So, makukonsyos tayo. Minsan, ginagaslight nila tayo. So, nagiging defensive tayo. Hindi na tayo i-make, hindi na natin sila pagsasabihan sa maling ginagawa nila, no? So, yung ano mo ha, yung pagpahingi ng konting ng piraso ng iyong t-shirt ha, kasi gagawin kong relic kasi santo ka. Oh, sana maging pare ka na lang, oh, di ba? Yung mga usually mga sinasabi nila, magmadre ka na lang. Tapos nahiya tayo kasi ayaw nating sabihin na ay para kang parisiyo. Oh, para kang Pharisee. So, yun ang style nila. Ngayon, sa panahon ngayon, parisiyo, pabanal-banal. So, ayaw natin sabihin magpabanal-banal. Kaya, tumatahimik naman tayo. Hindi na natin sila pagsasabihan. Okay? At saka, eto, napaka-common ito. Minsan sa office, di ba? Sa eskwelahan. Tapos, habang nag-uusap, biglang darang may nainsulto ka. Tapos, conscious ka, marami nakarinig, mapahiya ka pag hindi ka nakasagot. Sasagutin mo. Kahit alam mo na ang utos ni Kristo ay huwag sumagot sa mga insulto. Huwag kang gumanti ng insulto. No? Kaya nga, ang tips ko ay ihanda mo ang sarili mo sa umaga, paglabas mo sa bahay, i-conditionin mo na okay lang mainsulto, okay lang na hindi makasagot. Kasi hindi tayo magpapalamang eh. Diba? Ayaw natin malamangan. Oh, grabe, insulto yun ah. Hindi ko nakasagot. Sige, babawi ako bukas. Yung sa atin, kung hindi natin alam, every time na hindi tayo nakasagot at hinayaan natin na mapahiya sa ibang tao dahil hindi tayo nakasagot, points sa langit yun. Every time na sumagot ka, wala kang points. Every time na sumagot ka, wala kang points. So, payag ka na wala kang points sa langit? Tiisin mo na hindi ka nakasagot at dihado ka, no? At para lang masunod mo ang kalooban ng Diyos. No? Ang minsan gusto natin bigyan natin sila ng leksyon. Hindi yan tama, no? Minsan para pangalagaan ang ating imahe na sabihin na, oh grabe, bobo, ininsulto, hindi sumagot. Oy, kung ako yun, si Maria, sinabihan siya ng ganun, hindi sumagot, ay mahina. Kung ako yun, hindi ako papayag, ganito ang sinagot ko. No? Kasi, ayaw natin mapahiya na sabihin natin na hindi tayo marunong sumagot o nagpa-under tayo. So, image ang pinoprotektahan natin. At minsan, ayaw din natin sabihin na duwag. Bakit? Binatukan ka? Ba't hindi ka ginantihan ng bato? Ano ka, duwag? So, may mga tao minsan na gumaganti, hindi dahil sa galit. Maraming pagkakataon na gumaganti ang tao dahil sa kanyang pagprotekta sa kanyang image. Ha?
Ayaw. So, ang iniisip na, ano na lang sabihin nila pag hindi ako gumanti. Kahit minsan ayaw pang gumanti, pero andyan na eh. Lalo na sa mga road rage. Kahit sa tingin mo, ang laki-laki at saka delikado ang sitwasyon, bahala na mamatay. Bahala na mamatay, lalaban ako, hindi lang ako mapahiya. Yun ang karamihan ng nangyayari. Ayaw mapahiya, nagkakamatayan na, no? Para lang hindi mapahiya, kahit ang liit-liit na, gaganti para ano. So, akala nila, ito ay karangalan. Hindi. Yan ay kasalanan sa Diyos. Alam natin, nang sinabi ng Diyos, pag ikaw ay sinampal sa kaliwa, ipasampal mo ang kanan. Pag uh, titimpi, no? Minsan, may mga tao na dahil hindi niya sinasadya, may nasabi siyang scandalous remark na hindi maganda. Imbis na bawiin niya, pinanindigan niya pa para hindi lang mapahiya. No? Fear of losing the respect of others. Kasi alam na niyang mali yung sinabi niya. Na sabi niya, imbis na sabihin, sorry, nagkamali ako, hindi pala fake news pala yung nasabi ko, sorry. Dahil ayaw niya mapahiya sa iba na nakasabi siya ng fake news o ano ba, mali o marahas ang sinabi niya, panindigan niya, hindi, tama yung sinabi ko, hindi ko aatras. Para lang dahil ayaw niyang mapahiya. Imbis na mag-apologize. No? So marami ang dahil gusto nilang makuha ang pagpupuri ng tao sa kanila, no? Hindi maapektuhan ang kanilang reputation, imahe. Sinasangla nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo, no? Papayag ng bribe, kung ano-ano, papayag ng mga illegal sa makikusuyo ako, Brad. Ganito, pwedeng ganito. Pwedeng gawin mo ang ganito. Alam mong kasalanan sa Diyos, dishonesty. Mahihiya ka naman tanggihan kasi padrino mo, inaanak mo, kung ano pa, kaibigan mo, baka sabihin niya, damot-damot. Hindi mo matanggihan. So, gagawa ka ng kasalanan. Mali. Dapat, kung ano yung tama na ano yung susundin mo, huwag mong ibenta ang iyong kaluluwa para lang pagbigyan ang iyong kaibigan. Huh? Parang si Poncio Pilato. Bakit mali ang ginawa ni Poncio Pilato? Alam niyang walang kasalanan si Jesus. Pero dahil natakot siya na i-report sa mawala ang pabor ni Emperador Caesar sa kanya kasi i-report siya pag hindi siya nila pinagbigyan ang mga Hudyo na ipako si Kristo, pinapako niya si Kristo. Kahit alam niyang hindi karapat-dapat patayin si Kristo. So wala siyang paninindigan. So si Poncio Pilato ang typical na example ng mga politiko na kahit hindi ito ang tama, pero dahil maapektuhan ang kanyang boto at hindi siya sisikat pag pinanigan niya ang katotohanan, gagawa na lang ng mga hindi maganda na mga desisyon. Kagaya ni Herodes, di ba? Pinapugutan niya ng ulo si Juan. Kahit ayaw niyang patayin si Juan, kaya lang hindi na niya mabawi, baka mapahiya siya sa harap ng mga bisita na sabi niya, hilingin mo kahit ano, yung sa anak ni Herodias. So, gusto ko yung ulo ni Juan sa pinggan. So, kahit ayaw niya, kasi nakasabi na siya, ayaw niya mapahiya sa mga bisita, pinagbigyan niya. Pero kahit alam niyang hindi karapat-dapat si Juan na patayin. Okay? Now, sabi ni Saint Alphonsus, kung gusto niyong maligtas ang iyong kaluluwa, dapat labanan niyo
ang human respect. Dapat madaig nyo ang human respect. Hayaan yung mapahiya ng konti. Hayaan yung kantyawan o ano man ang iniisip ng ibang tao. Hayaan nyo. No? Sabi sa Sirach, may dalawang klaseng hiya. Hiya dahil ikaw ay nagkasala at ito ay patungo sa pagsisisi. Ang isang klaseng hiya ay hiya, no, na nagdudulot ng kasalanan. Nahiya kang tumindig sa katotohanan. Ito ay magiging sanhi ng kasalanan. So dalawang klaseng hiya, no? Hiya sa paggawa ng kasalanan at saka isang hiya ay hiya na tumindig, no, sa katotohanan. If we do not endure this slight embarrassment, no, it can lead us to sin. So ito yung bagong lesson natin ngayon. Dapat ihanda natin ating sarili na tiisin itong kahihiyan na gawin nating normal, sanayin natin ang sarili na mapahiya. Okay lang mapahiya. Ito ay point sa langit, actually. Kasi kung ikaw yung klaseng tao na hindi talaga dapat pwedeng magulangan, hindi ka dapat pwedeng madihado, so, pride yan. No? So, it will win for us divine grace. No? Pag tayo ay handang magtiis sa mga kantyaw, kahihiyan, pagtampo ng ating kaibigan, kasi mas pinili natin sundin si Kristo, bibigyan tayo ni Jesus ng grasya. Sabi ni Saint Gregory, no? Ang pagiging mahiyain, no, is virtuous in resisting evil, but sinful when it stops us from doing good. Parang kagaya rin yung sinabi dito, no? Sa Sirach, na ang pagiging mahiyain natin at ito'y naging sanhi ng hindi paggawa ng tama ng kalooban ng Diyos, yan ay makasalanan. Sabihin mo, hindi naman fair, no? Unfair, no? Bakit ako ipe-persecute? Ang gusto ko lang naman ay gumawa ng tama. Bakit gano'n ang mundo? Ang sagot ni Saint Alfonso, no? Hindi ka makakaiwas dyan. Normal talaga yan. Imposible na mag-serve ka kay God na hindi ka makakatanggap ng persecution. Imposible. So, tanungin mo ang sarili mo. Pag hindi ka pa talaga nakakatanggap ng persecution, mga pagkukutya, pag hindi ka nawalan ng mga kaibigan mong makamundo, hindi sila umiiwas sa'yo, gustong-gusto ka pa rin nila, tanungin mo sarili mo kung ginagawa mo talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi kung mahal na ka pa rin ng mga gusto pa rin sila sumama sa'yo, walang nagbago, yung mga makasalanan, medyo baka ginagawa mo rin ang ginagawa nila. Kasi pag ginawa mo na talaga ang tama, ayaw mo na yung mga green jokes, ayaw mo na yung mga makasalanan, nagsisimula kang kumukonti ang kaibigan mo ng mga makasalanan. Allergy sila sa iyo. No? So, it is impossible if you want to serve God na hindi ka makape-persecute. Hindi pwede yan. Hindi mangyayari yan. Sabi sa Bible na yan, ha? Proverbs 29. No? The wicked loathe them that are in the right way. Ang mga masasamang tao, kinaiinisan nila, kinamumuhian nila ang mga taong naglalakad sa tuwid na daan. Okay? So, sinners cannot tolerate someone who lives the gospel. No? Dahil ayaw na ayaw nila yung mga taong nabubuhay sa
tama, no? May mga kantsaw kaagad sila, may mga kutya sila, na mga ang iba swabe pa na hindi mahalata. Kasi, nabubuking ang kanilang mga kasalanan. Na-expose. Kaya, ayaw nila. Sabi sa Wisdom chapter 2, no? Eto, let us lie in wait. Ambusin natin tong taong to kasi hindi siya kagaya sa atin. No? So, kaya ang taong mataas ang pride at saka sanay na gumaganti sa salita, yun din ang gusto niya sa mga kaibigan niya. So, ina-expect niya lahat ng tao, ganun din dapat na susagot din. Pag ikaw ay hindi sumasagot, so, para sa kanya, para kang baliw. Weird ka. Sa mga taong mga sakim sa kayamanan, no, at mahilig sa mga illegal o dishonest, no, na mga so, ganun din ang gusto nila. Dapat ganun ka rin. Sa opisina, dapat makasakay ka rin sa kanilang mga illegal na mga gawain. So, no, corruption, pagpapalusot ng mga hindi honest na mga transaksyon. Yung taong parating lasing, no, walang kontrol sa inom, so ganun din, naghahanap rin ng kakampi. No? At saka yung mga immoral, nahilig sa mga pakikiapid, mga pornography, fornication, kung sa mga So gusto din, ganun nila. Naghahanap parati ng kakampi. Ganun, gusto nila ganun din magsalita kagaya sa kanila. Ha? So pag hindi mo ginaya ang kanilang mga ginagawa, para sa kanila, ikaw ay isang hangal. At hindi ka nais-nais, no? At hindi ka galang-galang. Dishonorable ka para sa kanila. No, sabi sa 1 John chapter 4 verse 5, no? They are of the world. Sila ay kabilang sa mundo. Kaya ang kanilang pinagsasabi ay tungkol sa mundo. No? 'Yun ang laman ng kanilang bibig. So ang mga makamundo, wala na silang ibang kayang sabihin kundi ang lengguwahe ng mundo. No? At binulag na sila ng mundo. No? She has blinded them. Kaya, kung anong pinagsasabi nila, so, magalit na kayo sa magalit. Meron tayong leader dati na puro pagmumura at puro immoralidad, chicks, rape, kung ano-ano. Yun ang pinagmamalaki niya. Parate, kung ano ang nasa bukal ng iyong puso, yun din ang sasabihin ng iyong bibig. Yun ang sabi sa Biblia. No? Kaya, imposible na sabihin mong mabuti ang isang tao na kung ano, puro kalaswaan at kasamaan ang nasa bibig. Nagtataka ako sa ibang Katoliko kung paano nila masasabi na mabuti ang isang taong ganon. No? So, hindi tayo naghuhukom, hindi, pwede tayong makapaghukom sa kanilang ginagawa. Hindi natin hinukom yung kanilang puso, pero kung ano yung lumalabas, doon natin nakikita. No? So, nabubulag sila, binulag sila ng mundo. Kaya, pag sila ay nagbiro, proud silang ipagbiro kasi sa biro, para itong net. Kung sinong tatawa sa biro nila, lalo na sa kanilang mga speech, yun ang net na tinetesting nila kung sinong tatanggap. Kasi pag parating lang sinasabi at ikay tumatawa, yun ang gusto nila, na mahawa kayo at magiging normal ang ganon gawain. Pagiging pag-chicks, pagmumura, mga ganon, mga patayan, ginagawang normal. Para siyang speaker ng spokesperson ng Diablo. So, ginagawa niyang normal yon para maging mahawa ang mga tao. Okay? So,
wala na silang ibang alam sabihin, ganon, dahil binulag na sila ng espiritu ng mundo. Wisdom chapter 2. Okay? For their own malice blinded them. Sabi ni Saint Alfonso, sabihin ko ulit, wala nang ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Kung gusto nyong magiging isa kay Kristo, you will to be united with Christ, you must be persecuted by the world. Kailangan kang, ako na-try ko na yan. No? May message pa sa akin, private message. PI ka. Bakit ka ganito, ganito, ganito? Dahil nag-comment ako tungkol dun sa bisexual. So, hindi pa makakontento sa mga comment doon, nag-private message pa at nagte-threat, no? So, you must be persecuted by the world. So, din makita ang galit ng diablo talaga pag kinontra mo ang kanyang ebanghelyo ng diablo, no? You must be persecuted. Hindi pwedeng lahat kaibigan mo. Pag lahat ng kaibigan mo, medyo magtanong ka sa sarili mo. Asin ka ba? Liwanag ka ba? Bakit walang effect? Bakit walang nagagalit? Okay? And 2 Timothy chapter 3. And all that we live godly in Christ shall suffer persecution. Magsasuffer talaga ng persecution. Kung ikay tumatayo, tumitindig, no? Pinanindigan mo ang salita ni Kristo. All saints have been persecuted. Okay? All saints have been persecuted. Sabihin mo, wala naman akong tinatapakan. Bakit hindi nila ako pabayaan? Bakit hindi nila ako hayaang mamuhay ng payapa? Wala naman akong pinaperwisyo, wala naman akong inaagrabyado. No? Ano ang sagot diyan sa tanong mo kung bakit kanila pinapersecute? Ang sagot sa tanong mo, bakit? Ano bang mga masasamang ginawa ng mga santo, ng mga martyrs, kung bakit sila ginanon? Wala naman, di ba? Full of charity sila. Nagsilbi, nagmahal, pero anong ginawa ng mundo sa kanila? Tinorture, binalatan ng buhay, sinunog, no? Pinugutan ng ulo, kung ano-ano. At si Kristo, ano bang ginawa ni Kristo para siya ay i-persecute? Wala. Pinagaling niya, binuhay niya yung mga patay, nagpakain sa lahat, pero ganoon din. No? So dito natin makikita na ang value ng mundo ay completely opposite sa value, sa teachings ni Jesus. Okay? So, dapat updated tayo. Kasi kung wido-wido lang ang ating Kristyanismo, kung ano lang yung nakikita natin sa mga psychology, mga memes dyan sa Facebook, yan lang din ang gagayahin natin at hindi sa catechism, mahahawa tayo. Kasi ang mga memes, mga teachings dyan sa Facebook, sa mga mundo, no? Yung, for example, yung famous na mga memes sa Facebook, yung cut off toxic people in your life. Mga ganun-ganun. Tapos gagayahin din natin yun. We should not, ganun. So, mahawa ka talaga. So, dapat magbabasa ka ng Bible, magbabasa ka ng catechism, mga teaching, para kasi yung value ng world, yung normal sa world, opposite sa teaching ni Christ. Kung ano yung pinupuri ng mundo, actually, yun ang ayaw ni Kristo. Pero ano yung mga ayaw ni Kristo, yun ang gusto ng mundo. No? So, anong gusto ng world? Diba? Humahanga tayo. Oh, grabe, successful siya. 30 years old pa lang, may ilang milyon na. Grabe. So, yung business niya, ganito, no? Sana all. No, nakapunta na siya sa ganito mga may kotse na siya, naka-abroad na siya.
ito yung mga life goals ko. Ganun, no? Kakaingit, sayang, no? Pero, hindi yan ang importante kay Kristo. Importante ni kay Kristo, humility, service, self-sacrifice. So, kung ano yung ina-admire natin sa mundo, yun ang ayaw ni Kristo. At saka yung anong ayaw ng mundo, yun ang gusto ni Kristo. Okay? 1 Corinthians chapter 3, for the wisdom of this world is foolishness with God. Na? For the wisdom of this world is foolishness with God. So, kung ano nakikita ng mundo na kabukyaan, kabaduyan, kahangalan, papakamartir, na ikaw ay ayaw natin ng may sakit tayo, na may nagpapasan tayo ng cross natin, yung napapahiya, hindi nakakasagot, no? Para kay Kristo, yun ang pinaka maganda. Kabaligtaran. 1 Corinthians chapter 1, for the word of the cross to them, no? That to them indeed that perish is foolishness. No? So, ang salita tungkol sa cross, kahangalan. No? Kahangalan. Di ba, may leader tayo dati. Anong sabi niya sa video? Hanapin niyo. Sabi niya, yung Diyos mo, pinako sa krus, nakakawalang bilib. Nakakawalang bilib. Pinako sa krus. Diyos ka, nagpapako ka, nakakawalang bilib. I-search niyo sa internet, hindi yan kasinungalingan. Yan ay pagyuyurak mismo sa ating Diyos na kay Kristo. Pero iba, tinagtatanggol pa. So, kaya, espiritu yun ng mundo ang nagsasalita sa Kanya. Kahangalan para sa mundo ang mensahe ng krus. Kasi ang mensahe ng mundo ayaw sa pagtitiis. No? Ang gusto niya, lipulin yan. Yun din ang sinabi ng leader na yun. Lipulin yan. Kidlatan yan. Ako, ipapako. Diyos ako. Kahangalan. No? Kahangalan sa mga taong sakop ng diablo, ng mundo. So, yung pagmamartir, ayaw ng mundo. Sabi ni Saint Cyprian, no? Paano sabihin ng isang Kristiyano na siya ay isang Kristiyano kung siya ay natatakot mabuhay bilang Kristiyano? Madaling sabihin na ako'y Kristiyano. Pero pag ikaw ay takot na mabuhay bilang Kristiyano, ano bang buhay ng Kristiyano? Niyayakap ang krus, niyayakap ang kapahiyaan, niyayakap ang pagyuyurak sa Kanya. Okay? So, kung tayo totoong Kristiyano, ang sabi ni St. Alfonso, ipakita natin, no, na tayo ay Kristiyano hindi lang sa salita, kundi sa katotohanan. Hindi lang sa pangalan, kundi sa katotohanan. No? Huwag tayong mahiya sa kay Kristo. Huwag natin siyang ikahiya. No? Kasi kung ikakahiya natin siya, kahit na nga lang mag-pray sa public, nahiya tayong name the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. No? Kami, pinipilit namin, minsan nahiya kami pag alarm alas 3 ng hapon, 3 o'clock prayer. Okay, kahit nasa labas kami, kahit kung saan kami, sa train, kung saan, mga anak, the Father, Son, you died Jesus, but the source of life, no, that for so. Alas 6, sign of the cross. Kung hindi mo talaga magawa ng Angelus, kasi, at least sign of the cross. Kahit lang kumain si Jollibee, ayaw mahiya. So, kasi ayaw mong, anong sabihin niyo? Weird naman yan, baka ano yan. Ayaw natin masabihan ng weird. Ayaw hindi tayo, tapos pag nag-sign of the cross tayo, mabilisan pa. Tumatago pa. Huwag, be proud. Huwag ka matakot, bakit babarilin ka kasi may taong ayaw ng Kristiyano. Huwag ka matakot. No?
So pag kinahiya natin si Kristo, kakahiya din niya tayo sa pagdating ng hukom. Luke chapter 9 sabi, "He that shall be ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of you also." Take note, shame, for he that shall be ashamed of me and my words. So hindi lang kay Kristo, hindi sa kaniyang mga turo. Karamihan sa atin, sabihin natin, hindi ko ikakahiya sa Kristo pag may nasabi na Christian ka, hindi ko ipagkakaluno, hindi ko i-deny. Pero mas madali yan minsan. Ang kinahiya natin ang kanyang turo. Honesty, purity, no? Sincerity. No? Okay lang kasi yung kay Christ parang obvious. Pero yung mga turo niya, yung mga principle, humility, yung hindi tayo sasali sa chismis, hindi tayo sasali sa green joke, yung turo niya yan, honesty. No? Sabi ni St. Augustine, ang iba, marami, nahihiyang i-deny si Kristo. Ngunit hindi nahihiyang i-deny ang kanyang teaching sa kung paano sila namumuhay. No? Some are ashamed to deny Jesus Christ openly, yet feel no shame in rejecting His teaching. So, huwag natin isipin na si Jesus lang i-deny natin. Kasama ang kanyang teachings. Okay? Dapat hindi natin i-deny ang kanyang teaching. St. John Chrysostom, sabi niya, natatakot ka sa pangungutya ng iyong mga kaibigan, mga pagkakantsaw, ngunit hindi ka natatakot na magagalit sa iyo ang Diyos? Hindi ka natatakot na magtampo sa iyo ang Diyos? No? So, kailangan daw, kung gusto nating mahalin si Kristo, dapat talikuran natin ang mundo. We have to renounce the world for the love of Christ. No? Dapat makumbinsi tayo na talikuran ang mundo. Kasi ang mundo ay itatrample niya ang ating soul. No? So bakit? Ano ba ang nasa mundo? Ano bang ino-offer ng mundo sa atin? Bakit ba gustong-gusto natin ang mundo? Bakit tayo natatakot, nahihiya, na talikuran ng mundo? Anong ino-offer ng mundo? Sabi sa 1 John chapter 2, ang ino-offer ng mundo ay desires of the flesh, desires of the eyes, pride of life. Yun lang. Ang riches ay parang mga dam. Ano yung dam? Yung tae ng mga karabaw. No? Yung honors, yung karangalan, usok, nawawala. At yung mga carnal pleasures, wala lahat yan. Nawawala, walang kwenta. Yung pinagkakaabalahan natin, kinatatakutan natin mawala, ay walang kwenta. Matthew chapter 16, ang sabi, what does it profit for a man if he gains the whole world and suffer the loss of his soul? No? Paano kung karoon ka ng ilang kumpanya, successful ka in life, lahat kung tinitingala ka, meron ka pang estatwa na pinatayo sa iyo, meron ka pang plaque, meron pa ka nakalagay doon sa dingding yung mga achievements mo, yung mga legacy mo. What is that? Kung ikaw ay maimpyerno, hindi ka maligtas. Diba? So kung totoong gusto mo talagang mahalin ang Diyos, gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa, no? Ang sabi ni St. Alfonso, tigilan mo na ang pag-alala sa opinyon ng ibang tao sa iyo. No? Tigilan mo na ang parating pag-iisip kung ano ang opinyon ng ibang tao sa iyo.
Bakit ba maraming suicide? Ha? Bakit maraming suicide? Ang mga teenagers natin, hindi natin tinuturuan na huwag masyadong ma-conscious sa ating image. Diba? Binubuli sa social media. Ano na lang sasabihin na sa akin ng mga friends ko sa social media, binuli ako, ganito, ganito. Wala na akong mukhang iharap sa kanila. Magpapatiwakal. Kasi nasobrahan ng mga young ngayon, mga tao, bakit tayo nade-depress? Sa kakaisip kung anong iniisip ng ibang tao sa atin. Nade-depress tayo. Ang taong hindi iniisip kung anong iniisip ng ibang tao sa kanila, kung ang iniisip niya lang kung ano ang iniisip ng Diyos sa kanya, kung nasisihan ba ang Diyos sa kanya, yun lang ang kanyang inaatupag. Kung siya ay nasisihan ba ang Diyos sa kanyang ginagawa, yun lang ang iniisip niya, ay malaya. Depression free ka. Karamihan ng rason ng depression, sobrang pag-iisip kung anong isip ng tao. No? So, you have to fight against your own selfish desire. Si Mary Magdalene, di niya pinansin kung anong isipin ng ibang tao. Nakita niya si Jesus, binuhos niya ang kanyang perfume sa paa ni Jesus. Ang luha niya, binuhos niya sa paa ni Jesus. Kahit anong sabihin ng tao, makasalanan yan o ano yan, wala siya pakialam. Nakita niya si Jesus, hinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang luha. Kahit sabihin pa nilang in-expose niya ang kanyang pagiging makasalanan. No? Si Saint Francis Borgia, isang isang marangal at may impluwensyang tao. One time, naisipin niyang magdala ng bowl ng soup sa isang pulubi. Nilagay niya sa ilalim ng kanyang cloak. Nasalubong niya ang kanyang anak, sumasakay sa magarang kabayo. Medyo nakadama siya ng konting hiya, no? Na isang marangal na tao, karangal, no? Nagdadala ng soup. So, ang ginawa niya, para malabanan niya yung hiya na yon, nilagay niya ang bawal ng soap sa kanyang ulo. So, para ipakita na wala siyang pakialam kung anong sabihin ng tao. No? So, sabi ni Saint Jerome, I gave thanks to God that I am worthy to be hated by the world. So, anong dapat nating isipin? Dapat ang mindset natin, imbis na malungkot dahil hindi tayo gusto ng mundo, no? Dapat magpasalamat. Thank you, Lord, na ako'y hated by the world. Oh, thank you, Lord. Kasi mas matakot kapag hindi ka hate ng world. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 6, no? Magbunyi ka kung ikaw ay nagagalit sa iyo ang mundo. No? Blessed are you when men hate you because of me. Huh? Let us rejoice kung inaalipusta tayo at tayo minumura ng mga masasamang tao. No? Ibig sabihin, may naghihintay sa ating reward. So, let the people of the world say what they want. Hayaan siya kung anong sabihin nila, anong isipin nila sa iyo. Focus ka lang kung anong iniisip ni God sa iyo. Diba? Yun lang talaga. Kasi, at the end, no? Masyado tayong focus kung anong sasabihin. Marami namang hindi nakakilala sa atin. Makakalimutan ka rin. Ang importante kung ano ang iniisip, anong opinion ni God sa iyo. Ikaw ba'y masunuring anak, matuwid na anak? Yun lang. So kung mga masasamang tao, hindi tayo nire-respeto nila, anong gagawin natin? Let us pray for them. No? Kasi kawawa ang kanilang kapupuntahan. Let us pray for them na sila ay maligtas, na sila ay magbago. At magpasalamat tayo na binigyan tayo ng pag-unawa at ilaw ng Diyos
na hindi binigay sa kanila. So, paano natin ma-overcome ang human respect? No? Paano natin ma-overcome ang human respect? We have to decide in our hearts, no? Na i-value natin ang opinion ni God. Na mas importante natin ang grace, no? Kumpara sa kahit mawalan pa ng pabor, mawalan ng pera, mawalan ng kaibigan, mawalan ng negosyo, no? At huwag tayong matakot sa mga makakapatay ng katawan natin, no? Ang mas katakutan natin, ang kayang pumatay sa ating kaluluwa, ang Diyos. Pwede na lang patayin tayo dahil hindi natin gagawin ang masama, hindi tayo sasama sa kanila, pero may naghihintay sa atin na gantimpala. So kung gusto natin sundin si Kristo, sundin ang Diyos, we must give up the world. Talikuran natin ang handa tayong iwanan. Handa na tayong abandona ang mundo. Sabi ni St. Paul sa Galatians chapter 1, no? Hindi ko ninanais ang approval ng tao. So, ang totoong naglilingkod sa Diyos, matutuwa, no? Kung sila ay kinakantsawan dahil kay Kristo. Naalala niyo pa sa Acts chapter 5, yung mga apostoles, nung sila'y binugbog, kinastigo, nilatigo, dahil sila'y nag-preach. Tapos, pagkatapos nilang nilatigo, pinakawalan sila. So, punong-puno ng mga pasa ang katawan nila. Paglabas nila sa Sanhedrin, anong ginawa nila? Imbis na magdabog, malungkot, nagbunyi, nagpasalamat, nag-rejoice. Kasi, para sa kanila, yun ay patunay, sila ay nagpasalamat sila sa Diyos na pinayagan silang maka-share, no? Sa disgrace para sa pangalan ni Kristo. Nasiyahan pa sila. Lord, thank you, Lord. No? Kami ay pinayagan mong mabahagi sa amin ang disgrace, suffering in your name. So pag sinabihan ka ng iyong mga kaibigan, ba't di ka pareho sa amin? Ba't di ka mag-join sa amin? No? Ang sagot mo, no? I don't follow the ways of most people. Hindi ko sinusunod kung ano yung ginagawa ng karamihan ng tao. Meron namang mga konti na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang susundin ko. Nung sabi sa Matthew chapter 22, many are called, few are chosen. Ano ibig sabihin ng many are called, few are chosen? Meaning, ang kaligtasan ay inoffer ng Diyos sa lahat. Pero konti lang ang tumatanggap nito at sumusunod ng taos-puso, no? Sa kanyang utos. So, open sa lahat. Marami ang tinatawag para sa kaligtasan, pero konti lang ang maliligtas. Sabi sa Matthew chapter 7, enter through the narrow gate. No? Kasi ang road to destruction ay malawak at marami ang dadaan dito at makitid ang daan papuntang langit at konti lang ang pipili nito. Sabi ni St. John Climacus, kung gusto mong maligtas, no? Mabuhay ka ng kagaya ng mga konti. No? Mabuhay ka kagaya ng buhay ng mga konting taong maliligtas. Kasi mas madali ang mabuhay patungo at dumaan sa malapad na daan. So, pag tinanong ka, no? Di mo ba nakikita na ang dami ng pumupuna sa iyo, dami ng ayaw sa iyo? Ang sagot mo, no? Sapat na sa akin na ang Diyos ay approve sa akin, no? So, yun lang ang importante sa akin. Sapat na sa akin na si God ay approve sa akin at hindi bale kung disapprove sa akin ang mga tao. Acts chapter 4, no?
Sabi ni Peter at saka ni John, sinong susundin ko, ang Diyos o kayo? Ha? So, paano tayo maka-endure sa insult? Ang sasagot mo, I am a Christian, sapat na sa akin, that I am pleasing in God's eyes. Now, ang sabi ni Saint Alphonsus, kung kinakailangan iwasto natin ang ating kaibigan o ang ibang tao sa kanilang gawin nyo, no? Na hindi natatakot. You must be brave and tell them publicly. No? Sabi sa 1 Timothy chapter 5, those who continue to sin, rebuke them in the presence of all. This will serve as a warning to others. So may panahon din na kailangang i-rebuke natin, iwasto natin sila sa presensya ng iba. At huwag tayong matakot. Of course, iwasto natin sila sa pamaraan ng pag-ibig, in love. No? So, ito yung example ng excommunication. So, when ang honor ni God, pag ang dangal ni Kristo ang nakataya, lalo na yung nag-i-speech na niyuyurakan ang pangalan ni Jesus, pwede kang tumayo, tumindig, at iwasto, imbis na tumawa. No? So we should not be afraid of how important or powerful the person is who offends him. No? We should boldly tell them, this is sinful, it must not be done. Huwag tayo mag-alala kung sino yan, anong posisyon ng taong yan. No? Kagaya ni Saint John. Alam niyang mali ang ginawa ni Herodes na pakikiapid sa asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Alam niyang hari, pero winasto niya sa publiko. Sabi niya, hindi tama na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Hindi siya takot na siya ay pwedeng makulong at mamatay. No? So, hindi kinakaibigan yung mga gumagawa ng kasamaan. So, gayahin natin si John. Si Saint Thomas More, no? Winasto niya rin si King Henry VIII na kanyang kaibigan at nawala ang kanyang posisyon bilang chancellor at pinapugutan siya ng ulo ng kanyang kaibigan na si King Henry VIII dahil hindi siya sang-ayon sa pag-aasawa niya kay Anne Boleyn na hindi niya asawa. Dinivorce niya ang kanyang si Queen of Aragon. No? So, ang mga tao, ang tingin nila sa atin, hangal. Hindi ka nag-enjoy ng pera mo. Hindi ka nag-enjoy. Sobra-sobra kang para kang panatiko, parisi, kung ano-ano, judgmental, kung ano-ano. No? Pwede mo namang mag-enjoy at saka mapunta sa langit. So, dapat middle ka lang. Hindi ka naman kailangan maging fanatic, yung mga isip nila, di ba? But on the day of judgment, doon nila ma-acknowledge, doon nila makikita ang katotohanan na ikaw ay napabilang sa hanay ng mga santo. This is our last slide. Ang sabi sa Wisdom chapter 5 verse 3, sabi, they will regret, no? Sa hukom, magsisisi sila at sasabihin nila sa isa't isa, eto yung kinantsawan natin nung buhay pa tayo. No? Akala natin, no, siya yung hangal, parang joke, ginagawa natin siyang joke. No? Akala natin kahangalan yung kanyang ginagawang kasimplihan, no? Pero ngayon, nakita natin na siya ay kabilang nasa mga anak ng Diyos at tayo ang kawawa. No? So, nasa anak ng mga Diyos ang huling halakhak, mga kapatid. Okay? So, God bless us all. Okay, i-greet ko lang ang mga andito.
So, ano mga nagtiyaga dito sa Facebook? Sis Dalia, Brother Harry, Brother Drew, Brother Jeric, Brother Joseph, Brother Naven, Brother Ramel, Brother Ray, Brother Samsung, Sis Sharon, Sis Yuyen. So, extra points kayo kay Lord sa nagtiyaga dito sa Facebook at sa mga nanonood sa YouTube, sa Zoom, nagtiyaga sa Zoom at saka nanonood sa Facebook. So, brothers and sisters, kung wala na kayong tanong, thank you. Brother Jeric, Doc, baka may ma-recommend po kayo ng buhay ng mga santo, yung pagka-compile lang sa isang, wala. Chat, sana yung chat. Okay. Yung buhay ng mga santo, yung nakakompile lang sa isang libro, ang buod ng kwento ng buhay nila. Okay, so may mga titingnan ko yung sa mga libro ko. Sige, send ko sa iyo, bro. Titingnan ko kung ano yung mga title ng book na nakalimutan ko na yung exact title. Okay. Sige. So, bye-bye, brothers and sisters. Ay, closing prayer pa pala, sorry. Sinong mag-volunteer ng closing prayer? Buhay ni Saint Sis Charbel. Dalia daw raw. Ha? Sis Dalia? Si Sis Dalia daw Sige, Sis po. Dalia. Closing prayer tayo, sis. Hey, sige. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of the faithful and kindle us with the fire of your divine love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and they shall be renew the face of the earth. Almighty Father, nagpapasalamat kami sa buhay, sa grasya mo, Lord. And we give you thanks for all the sufferings, for all the trials, O Lord. And also with the Holy Spirit. And we pray for, we also include this prayer and offer this catechism of Dr. Ditching. We offer this for all the holy souls in the purgatory. Eternal Father, we offer thee the most precious body and blood of thy divine Son, Jesus Christ, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. Today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our own home, and within my family. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily Give us today our daily bread, Forgive us our and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever, world without end. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, for the closing prayer. So, brothers and sisters, bye-bye. God bless you. Thank you so much, Doc. Bye-bye. Safe word. Thank you, everyone.